Nagising na ba si Rogelio? Si Rogelio ay asawa ng kanyang anak na babae. Ngunit hindi pa niya ito nakikita. Ngunit sinabi ni Sarah na isa itong napakabait na ama at asawa. Sobrang mahal nito si Rosario. Kaya kahit ilang taon nang nakakalipas, simula nung pumanaw ang kanyang anak, hindi na muling nag-asawa si Rogelio. Opo, ngunit ang intensive care unit ay sterile at isa lamang ang pwedeng pumasok. Sagot ni Vincent. Saka inalalay na matanda na maupo. Maraming salamat sa pagpapaalam sa amin, wika ni Milagros kay Vincent. Responsibilidad ko po na gawin iyon. Sagot ni Vincent. Kaibigan ko po si Sarah at malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya nangangako ako na tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Magalang ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Nakatayo si Zephyr sa gilid, bahagyang pinipigilan ng kanyang labi at hindi nagsalita. Dati siya ang nag-asikaso ng mga bagay tungkol kay Rogelio. Ngunit ngayon si Vincent na ang humahawak nito. Nakikinig siya sa kanilang pag-uusap sa gilid at nakakaramdam ng kaunting hindi pagkakasiya at pagkabalisa. May pakiramdam siya na hindi siya kasali sa usapan ng mga yon at parang wala siyang pakialam na makisawsaw. Anong ugnayan ng lalaking ito sa kanyang asawa? Si Rogelio ay nagising at muling nakatulog. Sabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga at inabisuhan si Sarah na bumisita na lang bukas. Tumango siya at lumabas ng kwarto at nakita niyang dumating na ang kanyang lola at ang iba pa. Sarah, pagkakita sa kanya, nilapitan agad siya ng kanyang lola. Kamusta ng iyong ama? Inalalayan niya ang kanyang lola at lumuluha siya sa kaligayahan. Nagising na si Papa, talagang sobrang saya niya. Nagising na si Rogelio at unti-unti nang nawalang bigat sa kanyang puso. Mahigit 4 na taon niyang hinintay ang araw na ito. Pwede ko ba siyang bisitahin ngayon? Nais ding makita ni Milagros ang kanyang manugang. Sinagot ni Sarah ang kanyang lola. Sabi ng doktor, kailangan po magpahinga ni Papa. Bagong gising lang siya at mahina pa ang katawan. Bukas na po tayo makakabisita ulit. Tumango lang si Milagros. Nagsalita si Vincent. Wala namang malubhang problema nung nagising siya. Tumingin si Sarah sa kanya. May kasamang pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat Vincent. Hindi gumaling at nagka-improvement ang kanyang ama sa Pilipinas at sa Amerika. Tanging dito na lang sa lugar na ito yon nagising. Ipinagadya talaga ng Lord na nasa maayos na silang kalagayan bago pa man ito magkamalay. Kaya malaki ang pasasalamat niya kay Vincent na tumulong sa kanya sa lahat. Nakaramdam ng kakaiba si Vincent sa pagpapasalamat ni Sarah. Wala naman siyang ginawang anuman pero hindi na lang niya ito pinansin. Nagtipon-tipon ang mga tao at nag-usap. Nakatayo lang sa gilid sina Zephyr at Lloyd. Parang mga tagalabas na hindi kasali sa usapang iyon. Biglang nagsalita si Lloyd. Ayos lang po ba si Uncle Vincent? Sumulyap si Zephyr na marinig ang boses ng bata. Sabi pa nito, wala pong improvement si Grandpa noon hanggang sa dumating siya dito. At doon po siya nagising. Si Uncle Vincent po talagang magaling. Nag-iba ng tono ng pananalita ng bata sa kanya. Nagkaroon ito ng bahagyang paggalang. Tumigas ang leeg ni Zephyr nang marinig yon. Anong ibig niyang sabihin? Si Vincent bang may gawa ng lahat? Nung nasa Pilipinas pa sila, inutusan niya si Dr. Goody na mag-check up kay Rogelio. Tuwing linggo't gumawa ng espesyal na gamot para subukan sa kanyang biyanan. Noong panahong yon, sinabi ni Dr. Goody na malapit nang magising si Rogelio. Matagal nang inaasahan ni Zephyr ang araw na yon. Gusto niyang mawala ang mga pag-aalala ni Sarah at patuloy siyang nagsikap para dito. Pero hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, nang malapit na niyang makamit ang layunin, dinala si Rogelio sa Quebec at doon ito nagising. Kaya't ang lahat inapunta sa kredito ni Vincent Alba. Hindi siyang gumawa niyan, sabi ni Zephyr na may matigas na tono. Tumingin si Lloyd sa kanya. Bakit hindi? Kung hindi po dinala ni Uncle Vincent si Grandpa dito, paano po siyang magigising? Siya po ang may malaking tulong sa pamilya natin. Nagmumukha namang malungkot si Zephyr. Palagi ang pinupuri ng batang ito ay ang ibang tao. Hindi ba ito ay anak niya? Bakit laging ibang taong magaling dito? Matapos makita si Rogelio, umuwi ng lahat. Hindi inaasahan hindi umalis si Zephyr at sinabihan si Mr. Jomar na sundan sila.
Nakahiga si Lloyd sa likod ng bintana at nakita ang kotse ni Zephyr na dahan-dahang sumusunod sa kanila. Ngumiti siya at sinabi kay Sarah, "Mommy, hinahabol po tayo ni Dad." Tumingin si Sarah sa bata na may pag-aalinlangan. "Bakit mo biglang binagong pananaw mo tungkol sa kanya?" Nang umagang iyon, sinabi ni Lloyd sa kanya na huwag pansinin si Zephyr, ang kanyang walang kwentang ama. Galit na galit ito kanina at kung kakayanin ay aawayin nitong lalaki. Ngunit ngayon, mula sa walang kwentang ama, ang tawag na dito ni Lloyd ay Dad. Kanina po sinabi ni Dad na hindi na niya pakakasalan yung fiancé niya. Lahat daw po yun ay chismis lang sa media, Mommy. Totoo po ba yon? Tumingin si Lloyd kay Sarah. Puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Naghihintay ng sagot. Kailangan sagutin ni Sarah na tapat ang katanungan ng kanyang anak. Oo, kaya po hindi ko na siya kinaiinisan. Sabi po ni Dad, ikaw ang gusto niya. Bakit siya magpapakasal sa iba? Nakangitit mayabang na sabi ng bata. Pagkarinig nito, tumingin din sina Milagros at Era kay Sarah mula sa salamin ng kotse. Parang naghihintay din ang mga ito ng kasagutan buhat sa kanya. Wala si Vincent sa loob ng kotse, sa ibang sasakyan yun nakasakay. Medyo nahihiya si Sarah na sagutin iyon. Nagpapanggap siya na hindi makapaniwala at nagsabing, "Totoo ba? Ano bang sinabi mo?" "Totoo po, siya na po mismong umamin sa akin. Sabi po niya nagsisisi siya sa mga nangyari noon at gagawin po niyang mabuting lahat para sa inyo." Pilit ni Lloyd na magsalita ng maganda tungkol kay Zephyr. Nais niyang i-build up ang kanyang ama upang matauhan ng kanyang mommy at balikan ito. Napalunok si Sarah. Medyo nagulat, napatingin siya sa likod sa kotse sa likod nila at nakita si Zephyr na nakaupo sa passenger seat. Nakatingin sa kanya ng seryoso. Ngunit hindi malamig, nag-flutter ang puso niya na bahagyang tumibok ng mabilis at agad niyang nilihis ang paningin. Pagdating nila sa bahay ni na Lola Meng, huminto rin ang kotse ni Zephyr doon. Bahagyang kumunot ang noon ni Sarah at naisa ng palisin ng lalaki at itaboy ng tuluyan. Ngunit sinabi ni Milagros, "Hayaan mo na siyang pumasok, mukhang may nais siyang sabihin sa akin." May dahilan si Zephyr kung bakit sumunod dito. Bilang nakakatanda, si Milagros na dapat ang humarap sa problemang ito. Kaya hindi na nagsalita si Sarah. Bumaba siya ng kotse, niyakap si Lloyd at pumasok na. Naghintay si Milagros sa pinto para kay Zephyr. Tila naramdaman ni Zephyr na may nais silang pag-usapan. Kaya't bumaba siya ng kotse. Tumayo sa mahanging lugar na yun at tumango papalapit kay Milagros. Unang nagsalita si Milagros. Pumasok at umupo sa hall. Tumango si Zephyr, bumalik sa kotse at sinabi kay Mr. Jomar, "Kunin mo na yung mga bagay na dala natin." Opo, kumuha si Mr. Jomar ng isang dokumento mula sa kotse at inabot ito kay Zephyr. "Pakipasok na din ng mga regalo para sa kanila," sabi niya. Marami siyang dala na regalo para kay Lloyd at syempre pati na rin kay Milagros. Dumaan siya para bumisita at nagdala ng konti pang spoiled sa mga to. Sa sala, inabot ni Mr. Jomar ang mga dala niyang bagay sa mga katulong. Inabot na katulong ang mga yon. Gumawa ng kape at inihain kay Zephyr. Si Milagros ay naupo sa tapat niya. May puting buhok na manipis at mukhang mabait at magiliw. Tahimik lang si Zephyr. Iniabot ang dokumento sa kanyang kamay kay Milagros. "Ito po ang isang regalo bilang paghingi ko ng paumanhin." Regalo bilang paghingi ng paumanhin? Hindi maintindihan ni Milagros ang sinabi niya. Nagpatuloy siya sa kanyang sinasabi. "Medyo hindi ako naging magalang sa inyo noong nasa Amerika kami. Ang regalong ito po ay upang magbigay galang sa inyo." Ipinakita niya kay Milagros ang laman ng dokumento. Tiningnan ni Milagros ang laman noon at nandoon ang mga shares ng Sonigas International. Bahagyang nagulat ang matanda. "Ano ito?" Nalaman ko na hinahati ni Marlon ang Sonigas International upang pilitin si Sarah na lumantad. Ngayon, ang mga shareholders ay nagmamadaling magbenta ng kanilang shares. Naniniwala ko nag-aalala kayo, kaya't pinabili niyang shares ng Sonigas International mula sa mga pribadong tao upang magbigay kabayaran. Kung kinakailangan po, tutulungan ko po kayong bilhin ng mga shares ng palihim. Tama siya. Matagal na nilang kinakalaban si Marlon. Nakipag-ugnayan sa kanya si Marlon at hinihiling nitong ibalik si Sarah. Tumanggi si Milagros kaya tinatake ni Marlon ang Sonigas International. May sumusuporta kay Marlon na malalaking kumpanya na maraming mga kapital. Kaya malakas ang loob nito. Gayunpaman, sinaoli ni Milagros pabalik ang dokumento kay Zephyr.
Mr. De Vera, mukhang wala na kayong ugnayan ni Sarah ngayon. Hindi ko matatanggap ang inyong regalo. Pwede bang ibalik ko na lang ito sa inyo? Kahit na kinakailangan ng suporta ng Zunigas International ngayon, hindi pa rin niya naisip na tanggapin ang regalo ng lalaki. Ito po ay kabayaran para sa inyo, paliwanag ni Zephyr sa matanda. Nahinang sumagot si Milagros sa kanya. Wala na pong kailangang regalo, Mr. De Vera. Narinig ko na rin po ang mga ginawa ng inyong pamilya sa aking apo dahil ang dalawang pamilya ay may mga hindi pagkakaintindihan na hindi na maayos pang muli. Mas mabuti na po siguro na wag mo nang guluhin pang lahat. Hayaan mo na lang na mamuhay ng tahimik ang mag-ina. Bumalik si Sarah mula sa Pilipinas at malinaw na ang dinaramdam ng kanyang apo. Ang pasakit na dinanas nito yung labis-labis na. Parang sa isang tao, mahirapan siyang makarecover kung kagaya ng pinagdaanan ni Sarah ang kanilang dadanasin. Proud siya dahil naging matatag ang kanyang apo. Bilang lola ni Sarah, syempre kailangan niyang tumayo sa tabi ng apo. Mas mabuti na walang mga ganong in-laws. Mas mapapanatag pang kanyang kalooban. Bahagyang kinagat ni Zephyr ng kanyang mga labis sa nagsalita. Lola, ang mga nangyari niyo ni mga hindi pagkakaintindihan lang. Lola? Napatitig sa kanyang matanda. Opo, pinanindigan niyang pagtawag ng lola sa matandang babae. Sa totoo lang nagpakasal na ulit kami ni Sarah sa Pilipinas at kami po ngayon ay mag-asawa. Kaya't direkta niyang tinawag na lola si Milagros. Bahagyan nagkunotang noon ni Milagros na marinig ang kanyang sinabi. Alam ni Zephyr na marahil hindi pa nito alam ang mga nangyari sa Pilipinas. Kaya sinabi niya, siguro po'y maaari kong ipaliwanag nangyari ilang araw nang nakakalipas. Pinahayag niya kay Milagros sa mga nangyari. Kung paano siya tinulungan ni Cindy noong iniwan niya si Sarah at kung paano niya inabuso, pati na rin kung paano siya pinilit ng kanyang lola na magbayad para dito sa pamamagitan ng kasal. Sa huli sinabi niya, nagtanong din po ako sa ilang tao tungkol sa insidenteng ito at doon ko lang po nalaman na si Marlon po palang nakipagtulungan sa kanya upang pilitin si Sarah na umalis. Nagplano silang dalawa at nagsani puwersa upang mapaglayo kami ng apo niyo. Ang mga sinabi niyong yun ay binahagi ni Javier bago tumakulong. Bahagyang nagulat si Milagros nang marinig to. Kaya pala, si Marlon din ang may kagagawa ng lahat? Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nakatayo si Mr. Jomar sa gilid at di nakatiis at nagkwento din. Madam, hindi lang po yun. Nung 4 na taon nang nakalipas, masaya po nagsasama si Sir at ang inyong apo. Mahal po nilang isa't isa. Sobrang saya po ni Sir dahil sobrang pinahalagahan niya ang kanyang asawa. Ngunit dahil kay Marlon Alba, ang salbahing taong yon, na may ebidensya na magpapatunay ng inosente si Mr. Loizaga. Hindi po niya to ipinakita kay ma'am. Tinago to sa kanya at pinilit si ma'am na magalit sa asawa niya. Kaya po nauwi sa ganitong kanilang relasyon. Sa totoo lang, mahal po talaga ni Sir ang kanyang asawa. Sino ka ba? Tanong ng matanda kay Mr. Jomar. Parang ikaw ang may alam ng kabuuang kwento ah. Siya po ang aking assistant at talaga pong alam niya ang lahat, sagot ni Zephyr. Nagkaroon ng komplikadong ekspresyon si Milagros pagkatapos marinig ang mga to. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito ay dahil sa paghihiganti ni Marlon Alba para sa ina nito. Nakakalungkot man ang pagkamatay ng ina ni Marlon, ngunit mali rin ang ginawa ng ina niya. Ito mismong unang nanakit sa iba. At nang siya'y maghiganti, nagbago siya at naging masama. Ito ang nagdala kay Zephyr at Sarah na mapunta sa pangit na sitwasyon. Naisip ni Milagros na muntik na siyang maniwala sa lalaking yon at naisa na niyang ipakasal si Sarah dito. Kaya't medyo natakot siya. Napakasama ng isipan ng taong yon. Dapat walang nagtitiwala dito. Bahagyang bumuntong hininga si Milagros. Nagpatuloy si Zephyr sa kanyang sinasabi. Bukod pa dyan, may anak na po kami ni Sarah. Hindi kami ganap na walang nararamdaman sa isa't isa. Hindi po ninyo kayang hayaang lumaki ang bata ng walang ama. Mahal ko po ang apo nyo. Kaya sana mabigyan man lang ako ng pagkakataon na mapalapit sa kanila. Alam ni Zephyr na hindi kaagad siya tatanggapin ni Sarah, ngunit hindi niya nais na magkaroon ng pagtutol mula sa iba. Ayaw niya ng relasyon na gaya dati na me against the world ang galawan. Kailangan niya makuha ang kanilang pagsang-ayon bago siya magkaroon ng pagkakataong makipagbalikan kay Sarah sa hinaharap. Sinabi ni Milagros, hindi ko pa alam ang buong sitwasyon ninyo pero hindi ako makakapagtiwala sa iyo. Base lamang sa iyong mga saloobin. Bukod pa dyan, nasa desisyon ni Sarah kung makikisama siya sa iyo o hindi na. Walang silbi na hilingin mo sa akin na magkasama kayo.
Bagamat ito ang kanyang sinabi, hindi na matigas ang kanyang tono gaya kanina na wala pa siyang nalalaman sa lahat. Pareho silang nagdusa ni Zephyr. Parehong biktima ng mga kasaysayan ng nakaraan. Kung hindi sana nangyari yon, marahil ay maayos pa sanang dalawa at masayang nagsasama kasama ang kanilang anak. Si Milagros ay napuno ng panghihinayang at bumuntong hininga. Kayo mismo ni Sarang mag-usap. Kung nais niya makipagbalikan sa'yo, hindi ko siya pipigilan. Kung hindi naman, hindi ko siya pipilitin. Bagamat anak niyong bata, hindi magandang magsamang mag-asawa kapag hindi sila masaya. Dahil hindi magiging masayang bata, hindi pa rin ganun kaayos makipag-usap si Milagros kay Zephyr. Subalit masaya na siya dahil hindi ito tumututol. Talaga namang isang matalino at makapangyarihang matandang babae si Milagros. Kung hindi nais ni Sarah na makipagbalikan sa'yo, sana po'y respetohin mo siya. Narinig ko na pong nangyari sa inyo. Dito huminto siya saglit at ang kanyang kalmadong mukha ay nagpakita ng konting otoridad. Kung pipilitin po ninyo siyang muli, ang buong Quebec ay magiging kalaban ninyo. Narinig na rin niya ang mga pamamaraan ni Zephyr kay Sarah. Masyado tong matindi na hindi nakapagbigay sa kanyang apo ng kasiyahan. Diretsong sinabi ni Zephyr, sa matanda, ayaw ko lang pumawala siya sa akin. Mahal ko po siya. Ginawa ko lahat para sa kanya. Minahal ko siya ng buong buo. Siya lang po ang buhay ko. Mula sa mga sinabi ni Zephyr, mararamdaman mo ito'y isang hangal. Ngunit hindi na pinakita ni Milagros ang anumang pakiramdam ng malasakit. Inangat niya ang tasa ng kape. Ininom ang laman nun at saka umakyat na sa itaas ng walang sinasabi. Siyempre, hindi pa rin niya tinanggap ang regalong ibinigay ni Zephyr. Si Mr. Jomar ay nagtanong, Sir, ang regalong to, itago mo muna to. Si Milagros ay tumututol sa kanila ngayon na hindi hayagan. Subalit magandang senyales yon. Hindi nais ni Zephyr na magkamali kaya tumalikod siya at nagtanong, nasaan si Lloyd ngayon? Dahil nakipaglaban siya para sa pagkakataon na makasama si Sarah at Lloyd, hindi na kaya maghintay ni Zephyr na makita siyang muli. Sinabi ni Mr. Jomar, tatanungin ko pong mayordoma. Pumunta si Mr. Jomar upang tanungin ang tagapangasiwa at sinabi, nito na si Lloyd at Levi naglalaro ng frisbee sa likod, sa hardin. Sa oras na ito, tumatakbo si Lloyd sa damuhan kasama si Levi. Ang isa ay naghahagis ng frisbee at ang isa ay nang humahabol dito na may kasiyahan. Tahimik na pinagmamasdan ni Sarang mga bata na may bahagyang ngiti sa mga labi. Mukhang mas masaya si Lloyd kaysa dati. Dati mas gusto niyang mag-isa at magpakasaya sa mga tahimik na gawain, tulad ng pag-aaral ng mga bagay-bagay at paggawa ng Lego, at hindi masyadong nais lumabas. Mula nang makarating sila sa Quebec, araw-araw siyang kasama si Levi sa labas at naging mas masigla. Masaya sila, ang sabi ni Era sa kanya na nakatayo sa tabi at ngumingiti. Tumango si Sarah. Oo, mas masigla na si Lloyd ngayon. Kapag tinitingnan mong mga bata, parang nakakaayos ng pakiramdam, hindi ba? Sabi pa ni Era sa kanya, gumiti siya. Oo, kahit hindi gumawa ng anuman, ang pagmamasid sa bata ay nakakaayos ng pakiramdam. Narito na si Mr. De Vera, paalala ni Era sa kanya. Ha? Naguluhan siya at nakita niyang lumabas si Zephyr mula sa gate ng villa at naglakad papalapit sa kanya. Bakit siya narito? Hindi ba't pinaalis ito ng lola niya? Habang papalapit si Zephyr, ang mga mata niya ay walang emosyon at nang nasarap na siya, lumingon siya kay Era at sinabing, gusto ko sanang makipag-usap kay Sarah ng ilang sandali. Maaari bang iwan mo na muna kami? Tumango si Era at naglakad palayo. Si Mr. Jomar naman ay maingat ding umatras. Naiwan na lang silang dalawa at tinitigan niya si Sarah ng malamig na tingin. Bakit hindi ka pa umaalis? Nakasimangot na tanong ng babae sa kanya. Kakatapos ko lang makipag-usap kay Lola. Huminga ng malalim si Zephyr sa kamababa na agang malungkot na damdamin sa kanyang mga mata. Lola, kumunot ang noon ni Sarah at narinig niyang ipinagpatuloy ni Zephyr. Wala siyang pagtutol na dumaan ako dito para makita ka. Bakit mo siya tinatawag na Lola? Tanong niya habang nakakunot ang kanyang noo. Nagbaba ng tingin si Zephyr at sumagot. Hindi pa tayo hiwalay kaya tatawagin ko siyang Lola. Ang kasunduan sa annulment ay papadala sa iyo sa Pilipinas ngayon. Malamig na sagot niya sa lalaki. Masamang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Ngayon na nalaman ni Zephyr na buhay pa siya, hindi na niya balak itago pa. Kaya't nagsimula na siya ng proseso ng annulment. Hindi na kayang gamutin pa ng kahit na anong malalim na sugat sa kanyang puso. Medyo malungkot ang mga mata ni Zephyr at ang boses niya ay parang napuputol.
Sinabi sa akin ni Lloyd na 4 na taon nang nakakalipas. Nahirapan ka nang magbuntis sa Amerika, tama ba? Napahinto si Sarah sa kanyang narinig, saka napatitig ng matiim kay Zephyr. Bakit niya sinabi sa yung lahat ng ito? Nalaman ko lang sa kanya na pagkapanganak mo pala sa kanya, na-confine ka pa ng mahigit 1 taon. Doon ko na-realize na yun palang dahilan kaya hindi mo nalaman kung anong nangyayari sa akin sa Pilipinas. Malungkot na sagot ni Zephyr. May pagka-guilty sa kanyang tinig at mababakas ang pagsisisi. Pagdating ng oras na yon, nahulog ang puso ni Sarah. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang lalaki. Hindi napigilan ni Zephyr na maging malungkot. Ang mga mata niya ay maraming katanungan na nais ilabas at ang boses niya ay mababa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga bagay na to? Kung sinabi nito yun sa kanya, tsak na hindi niya ito tinarato noon ng masama nung sila'y nasa Amerika pa. Ano ngayon kung sinabi ko sa'yo? Balik na tanong ni Sarah. Anong pagkakaiba nun? Natigilan si Zephyr sa pagtataray ng babae. Kung alam ko ang tungkol sa pagkakaroon natin ng anak, hindi kita itatrato ng ganoon. Ngumiti si Sarah na may bahid ng panunuya. Tapos isasama mo kami ni Lloyd pabalik sa Pilipinas para sabay naming tiisin ang pananakit ng mga kamag-anak mo? Kahit hindi ako pumayag, hindi rin ako makakaalis dahil ikukulong mo kami. Kapag lumaban ako, hindi mo ko palalabasin. Dati mo na akong tinakot gamit ang tatay ko. Kung alam mo noon ang tungkol kay Lloyd, kukunin mo ba siya at gagamitin para takutin ako para hindi lumabas? Tanong niya sa lalaki. Ang pananakit nito sa kanyang damdamin ay talagang humantong sa puntong nais na lang niyang mawala sa mundo. Biglang nanigas ang katawan ni Zephyr at namutla ang kanyang muka. Mahal ko, patawarin mo ko. Alam mo ba kung bakit ayaw ko nang makasama ka? Ayaw sanang magsalita ni Sarah na sobra pero kung mananahimik siya parang hindi siya mapapalagay. Napakahirap ng mga panahong tiniis niya sa Pilipinas kapiling ang lalaking to. Araw-araw ay pakiramdam niya ay nasasakal siya. Wala man lang siyang layang gumalaw ng naayon sa kanyang kagustuhan. In short, daig pa niyang isang bilanggo. Mahina niyang sinabi. Dahil sa sakit, mas lamang pang sakit kaysa sa saya ng pagsasama natin. Mas marami pang sakitan ng damdamin. Lagi mo akong kinukulong, pinapasundan para saan pa ito. Kaya hindi ko balak na makasama ka ulit. Kahit pa naayos ng alitan ng pamilya natin, hindi ko kailanman naisip na balikan ka. Saka siya ngumuso. Kailangan niyang ipaalam sa lalaking tong kanyang patakaran kung sakaling magbalikan sila at ipakita dito kung sinong magiging boss ng pamilya. Pero si Lloyd, parang nauupos na kandila si Zephyr na marinig ang kanyang mga tinuran. Anak mo si Lloyd, pwede mo siyang dalawin. Hindi ko ipagkakait sa kanyang pagkakaroon ng ama. Pero gusto kong linawin, siya ay anak ko. Kung balak mo siyang agawin sa akin, magkita tayo sa korte. Mariin niyang sabi. Hindi na siya papayag sa mga taktika ni Zephyr. Kung laban na lang din ng pera, lalaban na siya. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumakad papunta kay Era. Kung hindi niya ito sinabi ng matatag, patuloy na aasa si Zephyr at maaring bumalik na naman ito sa pagiging diktador. Hindi pa niya ito kayang tanggapin sa ngayon. Ang pagsubok para sa lalaki nag-uumpisa pa lang. Kuya Lloyd, yung lalaki ba na yun ang tatay mo? Kumikislap ang malalaking mata ni Levi. Ilang buwan ng tanda ni Lloyd sa kanya kaya tinatawag niya itong kuya. Sumulyap si Lloyd sa kanya. Si Zephyr na nasa hindi kalayuan ay nakatayo doon na namumutla. Mukhang natigilan siya at hindi magandang ekspresyon sa mukha. Si Levi na nasa tabi ni Lloyd ay masaya at nagsabing, ang gwapo ng tatay mo. Napakunot ang labi ni Lloyd. Siguradong ako na pinagagalitan na naman yan ni Mommy. Ha? Napakunot ang kilay ni Levi, tiniling ang kanyang cute na ulo. Kumikislap ang mga mata niyang parang ubas. Paano mo naman nasabi? Hindi magandang itsura niya. Makikita sa inosenteng mukha ni Lloyd ang pag-alala. Nagkaroon ba ng hindi magandang pag-uusap ang daddy at mami niya? Muling nagtanong si Levi. Ayaw na ba ng mami mo na makasamang daddy mo? Bahagyang nalungkot ang mukha ni Lloyd at mahina niya sinabi. Oo, ayaw na niya. Naawa si Levi sa kanya kaya bigla siyang yumakap kay Lloyd para damayan to. Nanigas ang katawan ni Lloyd at nahihiyang nagsabi. Hindi dapat nagkakadikit ang babae at lalaki. Mga bata lang naman tayo, sagot ni Levi sa kanya na nakangiti ng maganda. Ayaw niyang makita si Lloyd na malungkot kaya binahagi niyang kanyang karanasan. Alam mo, ayaw ding magsama ng mga magulang ko, pero may paraan ako para magsama sila. Gusto mo bang malaman?
Paano sila magsasama? Na-curious bigla si Lloyd sa sinabi sa kanya ng kaibigan. Simple lang. Lagi mo lang silang pagsamahin. Masayang sagot nito. Paano kung ayaw nilang magsama? Seryosong tanong ni Lloyd. Kinukonsider niya ang suggestion ng kanyang kaibigan. Dapat gumawa tayo ng paraan para magkaroon sila ng pagkakataong magsama. Bulong ni Levi sa tenga niya. Habang nakikinig siya sa sinasabi ng kanyang kaibigan, lalo pang kumislap ang kanyang mga mata. Kung mahal pa rin ng daddy niya ang kanyang mommy, handa siyang tulungan ng ama na suyuin ang kanyang mommy. Gusto niya pa rin ng isang buo at mainit na pamilya.